Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya po sa atin. At ang live devotion po na ito ay nagpapasimula po dito sa DFC Shulin, New Taipei, Taiwan. At salamat sa Panginoon dahil meron po tayong pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita ngayong umagang ito. Pero bago po yon, tayo po muna ay mag-alay ng papuri sa Panginoon sa pamagitan po ng awit. Atin pong awitan ang Panginoon. Ang nais ko'y purihin kayo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihin kayo, Panginoon, kalwalhatian niyo'y sa habang panahon. Ang inyong mga gawa ay aking isasaysay. Ang dakilang ngalan niyo, Jesus, itataas sa aking buhay. Minsan pa po sa simula. Ang nais ko'y purihin kayo, Jesus. Ang nais ko'y purihin kayong lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin kayo, Jesus. Pupurihin kayo, Panginoon, kalwalhatian niyo'y sa habang panahon. Ang inyong mga gawa ay aking isasaysay. Ang dakilang ngalan niyo, Jesus, itataas sa aking buhay. Pupurihin kayo, Panginoon, kalwalhatian niyo'y sa habang panahon. Ang inyong mga gawa ay aking isasaysay. Ang dakilang ngalan niyo, Jesus, itataas sa aking buhay. Minsan pa pupurihin, yes Lord, kayo, Panginoon, kalwalhatian niyo'y sa habang panahon. Ang inyong mga gawa ay aking isasaysay. Ang dakilang ngalan niyo, Jesus, itataas sa aking buhay. Ang dakilang ngalan niyo, Jesus, itataas sa aking buhay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Ang dakilang ngalan niyo, itataas namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Tunay kayong mabuti, dakila at tapat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ang pagising namin ito ay nagpapatunay at nagpapakita kung gaano po kayo katapat sa amin. Meron kayong dakilang layunin sa bawat isa, maging nasa live, Panginoon, kung bakit nyo kami ginising pa ngayong umagang ito. At dalangin namin, Panginoon, na
sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Hayaan niyong pagsama po ninyo ang patuloy po naming maranasan. Patuloy nga po kayong mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ganon din, Panginoon, ang mga nasa live. Patuloy nga po kayong kumilos din sa kanilang mga buhay. At sa bawat isa, Panginoon, alam niyo yung pangailangan naming pagkain spiritual. At hayaan niyo ngayong umaga ay mabusog kami ng inyong mga salita, O Diyos. Salamat sa inyo, pagpalain yung lingkod na gagamitin, Panginoon. Kayong patuloy na maghayag sa kanyang buhay. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid, Brother John Paul Sibilia. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, ang morning devotion na po ito ay mula po sa Doropit, Taiwan, sa panguna po ni Pastora Liberisa Masaredo. At mula din po dito sa Doropit, Shulin, sa panguna po ng aming Pastora Annabel Valtipena. Salamat po sa Panginoon, panibagong buhay muli, biyaya na nanggaling sa Panginoon, ang pinagkaloob niya po sa atin, kung ba't tayo naririto, kung ba't tayo nagising, dahil lamang sa biyaya at awa ng Panginoon. Bago po tayo manalangin, ay basahin po natin ang ating pag-aaralan sa umagang ito sa kalat po ng Colossus chapter 3 verse 23. Nasumpungan na po, ganito po ang sinasabi sa kalat po ng Colossus chapter 3 verse 23. Ang Biblia ang aking gamit ay ang salita ng Diyos. Sinasabi po rito, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan, na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Tayo po ay sumandalin manalangin. Yes, purihin po kayo, aming aming Diyos. Tunay po kayong mabuti sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito ay patuloy namin ay tinataas ang inyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Lord, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo. Papakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Lord, kami po ay umaamin na kami po ay nagkasala sa inyo. Lord, sa umagang ito ay linisin niyo po kami. Linisin niyo po ang aming mga puso upang malamnan muli ng panibagong salita na nagmumula sa inyo. Lord, wala po kami magagawa kung wala po inyong pagsama. Kaya naman ang banal na Espiritu, Panginoon, na siyang inaasahan namin sa oras na ito. Maging ako, Lord, na gagamitin ay wala po akong magagawa kung wala ang pagsama at pagkilos ng banal na Espiritu. Lord, kami po ay naniniwala sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming pag-aralan ngayon ay siyang makatutugon sa aming pangangailangan espiritual, Panginoon. Salamat, Lord. Ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala na po namin ito sa inyo. At kayo po ang patuloy na magpala sa mga makapakinig, saan mang naroon, Panginoon, ng iyong mga lingkod na nagnanasa na makapakinig ng iyong mga salita. Kayo po ang siyang mangusap at magpala at magpaunawa sa inyong mga salita sa umaga ito. Pinupuri namin kayo, Panginoon, pinasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Minsan pa, sa kalat po ng Colossus chapter 3 verse 23, ganito po ang sinasabi, anuman ang gawin nyo ito ng buong katapatan, na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Ito po ay pinamagatan ko pong ang Panginoon ng buhay natin. Sapagkat alam naman natin na ang Panginoon ang pinagmulan ng buhay natin. Amen. Na kailanman ay wala tayong may pagmamalaki sapagkat sa awa at biyaya lamang ng Panginoon, kaya tayo ay nakakapagpatuloy sa buhay natin dito sa mundo. At sinasabi rito na anuman ang gawin natin ay gawin natin na ang parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran natin. Sa mga tagpong iyon na nagagawa natin ay hindi naman kalugayan para sa atin sa paggawa ng mabuti. At dahil sa paggawa ng mabuti na yun ay marami naman tayong makakamtan sa paggawa ng mga bagay na iyon. Naroon na po ang pabor ng Panginoon, Amen. Ang pag-iingat at ang katiyakan na napaluluguran natin ng Panginoon. Sinasabi dito sa Efeso na may gantimpala sa pagsunod sa Panginoon, na may gantimpala sa pagsunod sa
ginagawa natin, nakikita man ng tao o hindi, pero nakikita ng Panginoon. Basahin po natin sa aklat po ng Efeso, ganito po ang sinasabi. Efeso chapter 6 verse 5 hanggang 8. Sabi rito, mga alipin, sundin nyo ang iyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo. Gawin nyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo na Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sabi sa 7, maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Sinasabi pa sa verse 8, alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. Malinaw na sinasabi sa paggawa natin ng mabuti na ang paggawa natin mabuti na sa Panginoon natin inaalay na parang pinaglilingkuran natin ng Panginoon, sa bawat gawa natin ng mabuti ay nandun yung paggantimpala ng Panginoon sa atin. At alam naman natin na pagsunod sa Panginoon ay hindi naman kalugihan sa atin. Sinasabi nga sa Proverbs verse 10, chapter 29, ang pagsunod na matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Ngunit ang suwail dito ay mapapahamak. Inuulit ko po, ang pagsunod ng matuwid sa pamamaraan ng Panginoon ay mag-iingat sa Kanya. Sinasabi po dito na ang pagsunod po sa pamamaraan ng Panginoon ay naroon yung katiyakan ng pag-iingat sa atin. Kaya salamat sa Panginoon, dito ay maunawaan natin na ang buhay natin ay para sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang po na siyang hahatol sa atin, sapagkat siya ang nagmamayari sa atin. Amen. Wala ni isa man sa atin ang pwedeng umatol sa bawat isa sa atin, kundi ang Panginoon lang. Sinasabi sa Roma chapter 14 verse 17, ganito po ang sinasabi. Roma 14 verse 7. Sabi po rito, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo ay mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Amen. Kaya sinasabi dito sa konteksto natin, ang Panginoon ang buhay natin. Kaya sinasabi rito sa verse 9, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo, para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya huwag ninyong hatulan o hahamakin ng iyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayo lahat ay haharap sa Diyos. At siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na darating ang araw na luluhod ng lahat ng tao sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Yun po ang sinasabi na ang Panginoon ang nagmamayari ng buhay natin. Kaya naman ang Diyos din ang hahatol sa atin. Pero dahil tayo ay pagmamayari ng Diyos, hindi naman nahayaan ng Diyos na tayo mapapahamak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo tayo kanyang tinubos. Dahil alam naman natin na mula nung tayo nagkasala ay ang buhay natin ay lumayo sa Panginoon. Kaya hindi nanaisin ng Panginoon at kung gaano natin ginagawa yung mga kasalanan natin noon ay ganun pa rin na mabiyaya ang Panginoon. Sinasabi sa unang Pedro na tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo na katunayan na siya ang tagapagligtas natin sa huling araw. Sinasabi dito sa unang Pedro, First Peter chapter 1 verse 17. 1 verse 17. Sabi rito, walang pinapabura ng Diyos,
hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinawag niyo siyang Ama, kapag nanalangin kayo sa Kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Kaya dito ay makikita natin na tinubos tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang dugo, na siya lang ang patunay na siya ang tagapagligtas natin sa huling araw. At sinasabi rito sa unang Korinto na mamuhay tayo ng may Diyos dahil binili tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Yun po yung Kanyang dugo na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng tao, na kahit na sino pang pinakamayaman sa mundo ay hindi kayang tumbasan yung pagtubos natin ng Panginoon dahil binili tayo ng Panginoon sa malaking halaga. Yun po yung patunay na ayaw ng Diyos na tayo ay makarating sa kapahamakan. Nais ng Diyos na tayo ay mamuhay na para sa Kanya. Sinasabi rito sa unang Korinto chapter 7, verse 20. Sabi po rito, kaya mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan nang tinawag siya ng Diyos. Ikaw ba isang alipin ng tawagin ng Diyos? Hindi na bale, ngunit kung may magagawa ka man para maging malaya, samantalain mo ito, sapagkat ang alipin ng tawagin siya ng Panginoon ay malaya na sa harap ng Panginoon. Ang taong namang malaya ng tawagin siya ay alipin na ngayon ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, kaya huwag kayong basta magpaalipin sa tao. Kaya mga kapatid, mamuhay ang bawat isa ayon sa kanyang kalagayan ng tawagin si Kristo. Kaya yun po yung sinasabi na kung tayo man ay alipin noon, mula nung tayo ay tinawag ng Diyos, ay naging malaya na tayo. Noon naman tayo ay malayan, tinawag tayo ng Panginoon, ngayon naman ay alipin tayo ni Kristo. Yun po ibig sabihin na kailangan nating mamuhay na may Diyos sa buhay. Kaya bilang mananampalataya na nabubuhay ng may Diyos sa buhay, ay hindi naman kalugin para sa atin. Bakit po? Sapagkat ibibigay ng Diyos ang narapat para sa atin sa bawat gawa natin. Sinasabi rito sa Roma chapter 2 verse 6. Verse 6 hanggang 7. Sabi po rito, sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na hangad ay makamtan ang karangalan, papuri mula sa Diyos, at buhay na walang kamatayan. Salamat po sa Panginoon, at nalalaman natin na kapag tayo ay namumuhay na may Diyos sa buhay, ay nakakamtan naman natin, at biyaya ng Panginoon ay hindi naman mawawala para sa atin. Sabi rito sa Kolosas na walang pinapaboran ng Diyos. Kaya naman sa paggawa natin ng mabuti na parang sa Panginoon ang pinaglilingkuran natin, ay makikita naman, at kahit na hindi nakikita ng tao, ay nakikita ng Panginoon ang bawat gawa natin. Kaya dito ay sinasabi na walang pinapaboran ang Diyos. Sa Colossus chapter 3 verse 20. Colossus chapter 3 verse 24 hanggang 25, ganito po ang sinasabi. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon, dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusaan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Kaya patuloy po tayo sa paggawa ng mabuti, hindi dahil mabuti ang Diyos, kundi dahil ito yung nais ng Diyos para sa atin. Dahil sa paggawa natin, nakikita ng Diyos, at ang Diyos naman ay walang pinapaboran. Kaya alam ng Diyos kung sino yung mga gagantimpalaan niya ayon sa gawa ng bawat isa. At dahil sa biyaya naman ng Panginoon, ay tinuring tayong matuwid. At ito naman ay isang regalo ng Diyos na hindi dahil sa pagsunod natin sa kautusan. Ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Sinasabi po sa Roma chapter 3
verse 20. Sabi po dito, sapagkat walang sinumang ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Inaamin natin na tayo ay makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ay tinuring tayong matuwid. Sa verse 21, sabi rito, pero ngayon, inihayag na kung paano tinuturing ng Diyos na matuwid ang tao, ito hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao ay itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at walang pinapaboran ng Diyos, kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay tinuturing niyang matuwid. Sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoon ay maituturing po tayo matuwid. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos atin, ito'y regalo ng Panginoon. Kaya dito ay makikita natin kung gaano kabuti, katapat at kabiyaya ang Panginoon. Na kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na nagpapatuloy sa kasalanan dahil alam naman natin na tayo ay nagkasala at ang Diyos na po ang siyang nagpahiwalis atin sa kasalanan. Sinasabi nga po na kung gaano kalayo ang kanluran sa silangan ay ganun tayo inilalayo ng Diyos sa kasalanan. Dito po sa aking konklusyon ay magtatapos po ako sa isang katanungan na bilang tayo mananampalataya ngayon, bilang tayo nakatanggap ng biyaya at awa ng Panginoon, masasabi ba natin na sapat na ba yung mga ginawa natin o sapat na ba yung mga gagawin natin upang masuklihan yung ginawa, pagtubos, awa, biyaya ng Panginoon para sa atin? Naulit ko po, bilang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, bilang mananampalataya ngayon na nakatanggap ng awat biyaya ng Panginoon, masasabi na ba natin na kaya natin masuklian o masusuklian na ba natin yung ginawa ng Panginoon sa bawat gawa natin? Sinasabi po rito sa Pilipos, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pilipos chapter 3 12 hanggang 13. Sabi po dito ni Apostol Pablo, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat, o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy ako nagsusumikap para makamtan niyon, dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang mga hinaharap. Salamat sa Panginoon. Ito po yung mga paalala sa atin, mga halimbawa na mababasa natin na sa pag-amin natin ng kakulangan sa Panginoon ay doon makikita ng Panginoon kung paano natin siya pinararangalan. Na aminin natin sa buhay natin na di natin kayang tapatan, masuklian ang biyayang kaloob sa atin ng Panginoon, kahit na patuloy natin ginagawa yung kabutihan na nais ng Diyos. Pero hindi na mahalaga yung mga bagay na nagagawa nating mabuti. Ang mahalaga ay maisip natin na patuloy sa ating buhay na paparangalan at na paluluguran natin ng Panginoon hanggang sa makamtan natin ang tunay na buhay. At isang halimbawa po na dapat natin gawin upang maging ganap ang buhay natin sa Panginoon, dito po sa verse 14, sabi po dito, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 15,
tayong malalago sa pananampalataya ay magkaroon sana ng gantong kaisipan, pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, ipaunawa ito sa inyo ng Panginoon. Sa 16, ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan na natin. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Ang Diyos po ang siyang magpala, ang Diyos po ang siyang magpaunawa sa atin sa mga salita na naihayag na pag-aralan natin sa umagang ito, na ang Panginoon ng buhay natin, na kailanman ay hindi natin kaya tumbasan yung biyaya at awa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na nais ng Diyos na mapahiwalay tayo sa kapahamakan, at ang nais ng Diyos na makapagpatuloy tayo kung saan tayo tinawag ng Panginoon, na sinasabi nga na kung tayo naging alipin noon, nung tinawag tayo ng Panginoon ay naging malaya na tayo. Nung tayo naman ay malaya noon, nung tawagin ng Panginoon, tayo naman ay alipin ni Kristo. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy na ang Diyos na siyang magpala sa mga salita niya. Sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Purihin po kayo aming Ama, aming Diyos. Tunay po na kayo ay mabuti sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong mga salita sa umagang ito. Napatunay po, Lord, na ang buhay po namin ay para sa inyo. Amen. Na kailanman ay hindi namin may pagmamalaki ang aming gawa, kayamanan, anuman nakamtan namin sa buhay na ito. Lord, sa inyo po nanggaling ang buhay namin. Amen. Kaya naman sa huling araw ay kayo din naman po ang aton nito. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na makamtan, malakaran namin, Lord. Yung mga kalooban niyo po sa amin na nalandas, na tinatahak namin ngayon, na mula sa maruming buhay, inaangon niyo po kami patungo sa inyong landas na nais niyo po na aming makamtan. Lord, salamat sa inyo, Lord, ang banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy na manatili sa amin upang magawa namin, Lord, yung mga pinagagawa niyo po sa amin. Ang inyong mga kalooban, Lord, ay patuloy na maunawaan namin at palaging matanggap namin at palaging panghawakan namin ang inyong mga salita, Lord. Ito yung magiging kalakasan namin, Lord, physically at spiritually, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, saan man makarating, Lord, ang morning devotion na ito, Lord, na kayo po ang patuloy na mangusap, umabot, Panginoon, sa bawat makakapakinig, Panginoon, at makakapakinig pa, Lord, at makakapanood pa, Panginoon, ng morning devotion na ito, Lord. Salamat sa inyo, Panginoon. Ang buhay namin ay sa inyo. Amen. Kaya naman kami ay lubos na nagpapasalamat, Lord, sa inyong awat, biyaya, Lord. Kami ay nakapagpatuloy. Inaangon nyo kami mula sa makasalanang buhay patungo, Panginoon, sa matuwid na pamumuhay. Amen. Sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy namin panghawakan, Lord, na yung gantimpala na pinagkaloob niyo po sa amin, sapagkat kayo ang Diyos na walang pinabuburan, Panginoon. Ano man yung gawin namin, Lord, palagi namin isipin na ginagawa namin ito, Lord, nang parang kayo ay palagi nakatingin sa amin para hindi kami magkamali at hindi namin maisip na makagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi pa naging kalugod-lugod sa inyo. Hinahamin namin, Panginoon, na ang buhay namin ay para sa inyo, kaya naman kami ay patuloy na mamuhay na sa inyo lamang, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain nyo nawa, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, nakapakinig, Panginoon. Kayo ang patuloy na magpaunawa sa inyong mga salita sa umagang ito. Pinupuri namin kayo, Panginoon, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.